Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kaniyang bigay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang pagkain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin nyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay yon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lang. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ng Major Basilica of St. Mary sa Roma. Sa dinami-dami ng mga sineselebrate natin, ito yung sineselebrate natin na hindi naman tao. Ang sineselebrate natin ay simbahan, Major Basilica. At for your information, 4 lang yung major basilica sa buong mundo. St. Mary Major na sineselebrate natin ngayon, ang St. Peter's Basilica, kung saan nandoon ang Santo Papa kapag meron siyang public address, St. Paul at ang St. John Lateran. Mga kapatid, ang tahanan ng Diyos, ang simbahan, ang structure na building, ay laging simbolo ng kanyang presensya. Laging simbolo ng presensya at pagmamahal ng Diyos para sa atin. Simbolo din ito ng kanyang pag-aalaga para sa atin. Pero ang isa sa pinakamahalaga na ginagampanan ng isang simbahan, ng isang tahanan ng Diyos,
ay dito nangyayari ang Eucharistia. Dito nagiging tinapay na nagbibigay buhay ang ordinaryong tinapay. Dito natin tinatanggap ang katawan ni Kristo. At sa Eucharistia, meron tayong apat na aksyon na narinig din natin sa Ebanghelyo. At iniimbitahan tayo na i-apply at isagawa sa ating buhay yung apat na aksyon na ito. Ano yung apat na kilos na ito na narinig natin sa ating Ebanghelyo? Narinig natin, tinanggap ni Jesus ang tinapay at isda, nagpasalamat siya sa Diyos, pinaghati-hati niya iyon, at ipinamigay. Gayon din naman yung naririnig natin, di ba? Sa Eucharistia, kapag ka-consecration, maririnig natin, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat, pinagpira-pira sa iyon, at iniabot sa kanyang mga alagad. Sa buhay natin, mga kapatid, ito ay applicable din. Dahil tayong lahat tumatanggap, nagpapasalamat, at nagpapamahagi. Mga kapatid, ang bawat biyaya natin na nanggagaling sa Diyos ay tinatanggap natin. Pero in fact, lahat ng bagay na meron tayo ay nanggagaling sa Diyos. Lahat ng bagay na meron tayo ay mula sa Diyos. Pwede nating sabihin na hindi naman. Di ba? Pinagpagura natin yung mga bagay na meron tayo. Pinagpagura natin yung mga bagay na nakuha natin. Oo, meron tayong ginawa, nagtrabaho tayo, nagsumikap tayo, pero saan nanggagaling yung ating lakas? Saan nanggagaling yung ating kalusugan? Saan nanggagaling yung ating pagsusumikap? Lahat ng yan, nagmumula pa rin sa Diyos. Kaya tayo ay tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Pero sa ating pagtanggap, ano yung kasunod nito? Tayo ba ay nagpapasalamat? Baka naman kasi hanggang pagtanggap lang tayo at hindi na tayo marunong magpasalamat. Mga kapatid, maliit man o malaki, yung mga bagay, yung mga biyaya na nararamdaman natin na ibinibigay ng Diyos, inaanyayahan tayo na laging magpasalamat. Laging magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na ibinibigay niya. At binibigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo. Kakaunti yung 5 tinapay at 2 isda. Pero naging sapat na yon para magpasalamat sa Diyos. Kaya kung anuman yung mga biyaya na meron tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Pangatlo, pinaghati-hati. Ang paghahati-hati na nakikita natin sa Eucharistia ay ang pagbabahagi mismo ng katawan ng ating Panginoon. Sa ating pagtanggap at pagpapasalamat, nawa matuto rin tayo na magbigay. Ang ibig sabihin ng paghahati-hati ng katawan ng ating Panginoon ay ang kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. At sana tayo din hindi lang hanggang pagtanggap, hindi lang hanggang pagpapasalamat, pero sana matuto tayo na magbahagi sa ating kapwa. Sabi nga, di ba? No one is so poor that he cannot give anything. And no one is so rich that he cannot receive anything. Walang taong sobrang hirap na hindi kayang magbigay. At wala namang taong sobrang yaman na hindi na kayang tumanggap. Kaya ang mensahe din sa atin, mga kapatid, kahit anong biyaya na meron tayo, kahit gaano man din ito kalaki o kaliit, inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo at ng ating Panginoon na matutong magbahagi sa ating kapwa. Mga kapatid, ang mensahe sa atin ngayon, tumanggap, magpasalamat, at magbahagi. Ito yung aksyon na nakita natin o nakikita natin tuwing umaattend tayo ng misa. Ito yung aksyon na narinig natin sa ating Ebanghelyo ngayon. At nawa, ito din yung aksyon na mai-apply natin, maisagawa natin sa ating buhay.
pagtanggap, pagpapasalamat, at pagbabahabahag. Amen.